Hintay! Huwag mong skip ang video na ito dahil kung nagmamaneho ka sa Pilipinas o kung mayroon kang sasakyan o kahit na naglalakad ka lang sa kalsada araw-araw, ang mga bagong panuntunang ito ay direktang makakaapekto sa iyo. Hindi ito biro, hindi ito rumor. Ito ay opisyal, ito ay totoo at epektibo na simula Abril 2026. At kung hindi mo alam ang mga pagbabagong ito ngayon, maaari kang mahuli sa daan. Literal na mahuli na may multa na maaaring umabot sa libo-libong piso. Kaya makinig ka ng mabuti dahil ang video na ito ay maaaring makapag-save sa iyo ng malaking problema, malaking pera at posible pang malaking sakit ng ulo. Ito ay isa sa mga pinaka-importanting video na mapapanood mo ngayong taon, lalo na kung regular kang nagmamaneho. At bago pa man tayo sumabak sa lahat ng detalye, kung gusto mong palading updated sa mga ganitong importanteng balita, mga bagong batas, mga bagong regulasyon, mga tips sa pagmamaneho na kailangan mong malaman, siguraduhin i-like ang video na ito ngayon at i-subscribe sa aming channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi ka mapag-iwanan sa susunod na mahalagang balita. Maraming salamat at simulan na natin. Kaya ang tanong ng lahat ngayon, bakit nagbabago ang mga panuntunan sa pagmamaneho? Ano ba ang nangyari at bakit ngayon? Ang katotohanan ay ang Land Transportation Office o ang LTO kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng trapiko at kaligtasan sa daan sa buong bansa at ang mga datos ay hindi maganda. Ang bilang ng mga aksidente sa daan ay patuloy na tumaas sa nakaraang ilang taon. Ang mga paglabag sa traffic rules ay nagiging mas karaniwan at ang mga driver na walang tamang kaalaman at disiplina ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit namamatay ang daan-daang Pilipino sa kalsada bawat taon. Ito ay isang krisis at ang gobyerno ay kumilos na. Ang mga bagong panuntunan ay hindi simpleng pagdaragdag ng ilang batas. Ito ay isang komprehensibong overhaul ng buong sistema ng pagmamaneho sa Pilipinas. Mula sa paraan ng pagkuha ng driver's license hanggang sa mga patakaran sa expressway, hanggang sa mga bagong penalties para sa mga nagpapatakbo ng sasakyan ng walang tamang dokumento, lahat ay nagbago. At ang pinakamalaking problema ng maraming driver ngayon ay hindi nila alam ang mga pagbabagong ito. Nagmamaneho pa rin sila based sa lumang mga patakaran. At ito mismo ang magiging dahilan ng kanilang pagkakaaresto o pagkakamulta. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-controversial na pagbabago, ang bagong patakaran sa driver's license renewal at theoretical driving course. Sa ilalim ng bagong sistema, hindi ka na basta-basta makapagre-renew ng iyong lisensya nang walang karagdagang hakbang. Ngayon, lahat ng drivers, luma man o bago, ay kailangang dumaan sa isang refresher na theoretical driving course bago ma-renew ang kanilang lisensya. Oo, narinig mo tama. Kahit ikaw ay nakapagmamaneho na ng 20 o 30 taon, kakailanganan mo ring dumaan sa prosesong ito. Bakit? Dahil ayon sa LTO, maraming matagal ng driver ang nagtataglay ng maling gawe sa pagmamaneho at ang mga gawe na ito ay nagiging sanhi ng mga aksidente. Ang layunin ng bagong patakaran ay i-reset ang kaalaman ng lahat ng driver at tiyaking alam nila ang pinakabagong traffic rules. Ngayon, alam ko na ang ilan sa inyo ay nagtatanong, gaano katagal ang refresher course na ito? At magkano ba ito? Ayon sa mga pinakabagong impormasyon, ang theoretical driving course ay aabot ng ilang oras at maaaring gawin online o sa mga accredited na driving school. Ang eksaktong bayad ay depende sa provider, ngunit ang mahalaga ay ito ay mandatory. Walang exemption para sa lahat ng driver na nagre-renew ng kanilang lisensya simula Abril 2026. Kaya kung ang iyong lisensya ay mag-expire sa mga darating na buwan, huwag nang magantay pa. Simulan mong alamin kung saan ka makaka-enroll sa course na ito para hindi ka mahirapan sa huli.
Pero hindi lang doon nagtatapos ang pagbabago. Pag-usapan natin ang bagong speed limits. At ito ay isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan mong tandaan. Ang mga bagong speed limit regulations ay mas mahigpit at mas malinaw kaysa dati. Sa loob ng mga lungsod at bayan, ang maximum speed limit na yon ay ibinaba para sa ilang mga uri ng daan. Sa mga residential areas at school zones, ang speed limit ay mas mahigpit pa. At ang mga electronic speed monitoring cameras ay na-install na sa maraming lokasyon sa buong bansa. Hindi ka na makakapagsabi na hindi mo nakita ang sign. Hindi ka na makakapagsabi na hindi mo nalaman. Dahil na yon, ang mga kamera ay nagtatala ng lahat at ang multa ay darating mismo sa iyong tahanan. At pag-usapan natin ang mga multa dahil dito nagulat ang maraming tao. Ang mga bagong penalty rates para sa traffic violations ay tumaas ng malaki. Ang simpleng overspeeding na dati ay may multa lang na ilang daang piso. Na yon ay maaaring umabot na sa 2 hanggang 5,000 piso. Depende sa kung gaano kalayo ang iyong nilampas sa speed limit. Ang paglabag sa No Contact Apprehension Program o NCAP na siyang sistema ng mga CCTV at speed cameras ay may kasamang multa na maaaring umabot sa mas mataas na halaga. Kasama na ang posibleng pagkakasuspinde ng iyong lisensya. At para sa mga paulit-ulit na nagpapalabag, ang kanilang lisensya ay maaaring i-revoke ng tuluyan. Ito ay seryoso. Hindi ito biro. Ang gobyerno ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Ang traffic violations ay hindi napapayagan. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang bagay na nakakaapekto sa halos lahat ng magmamaneho, ang bagong patakaran sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Alam nating lahat na bawal ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero gaano karami sa atin ang lagukumpiyansa pa ring sumasagot ng text o tumatawag habang hawak ang manibela? Ayon sa mga datos, ito ay isa sa mga nangungunang sanhi ng aksidente sa Pilipinas. At sa ilalim ng bagong regulasyon, ang parusa para dito ay naging mas malupit. Hindi lang ito basta multa na maaring bayaran at tapos na. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang paulit-ulit na paglabag sa cellphone while driving rule ay maaring humantong sa pagkakasuspinde ng driver's license. At sa ilang sitwasyon, ang driver ay maaari pang ipatawag sa korte. Ito ay hindi na simpleng traffic violation. Ito ay tinatrato na ngayon bilang isang seryosong banta sa kaligtasan ng publiko. Pero narito ang isang bagay na maraming tao ang hindi alam. Ang bagong patakaran ay hindi lang nag-a-apply sa paggamit ng cellphone para sa tawag o text. Kasama rin dito ang panonood ng video, pakikinig sa music gamit ang earphones na nakablock sa 2 tainga, at kahit ang pakikipag-chat sa mga social media apps habang nagmamaneho. Kaya ang susunod na beses na maupo ka sa driver's seat, ilagay mo ang iyong cellphone sa isang lugar na hindi mo maaabot ng madali. Ang isang text message ay hindi sulit sa libu-libong pisong multa. O mas malala, isang aksidente. Pag-usapan natin ngayon ang mga bagong patakaran para sa mga motorcycle riders. Dahil kung ikaw ay motorista, maraming bagong batas ang espesyal na para sa iyo. Una, ang helmet law ay na-strengthen na. Hindi na sapat ang kahit anong uri ng helmet. Ang helmet na ginagamit mo ay kailangang may certification na nagsasabi na ito ay pumasa sa safety standards. Ang mga cheap na helmet na walang proper certification ay hindi natatanggapin at ito ay ipapatupad na mahigpit. Kaya kung mayroon kang lumang helmet na walang certification marking, panahon na para mag-invest sa isang bagong proper na helmet para sa iyong kaligtasan. Pangalawa, para sa mga motorcycle riders, ang bagong patakaran ay nag-require na ng mas malinaw na reflective marking sa sasakyan, lalo na para sa mga nagmamaneho sa gabi. Ang visibility ay isang malaking issue para sa mga motorsiklo sa daan at ang bagong regulasyon ay layuning lutasing ito. Kaya kung ikaw ay motorista, siguraduhin ang iyong sasakyan ay may tamang reflective materials. Hindi lang para maiwasan ang multa, kundi para sa iyong sariling kaligtasan. At narito ang isa pang malaking
malaking bagay para sa lahat ng may sasakyan. Ang bagong patakaran sa Motor Vehicle Inspection System o MVIS. Sa ilalim ng bagong sistema, ang proseso ng inspeksyon ng mga sasakyan ay mas mahigpit na. Hindi na ito basta formalidad na mabilis na mapagdadaanan. Ang mga sasakyan na hindi pumapasa sa MVIS ay hindi na makakapagrehistro. Simple lang. At ang mga sasakyan na lumalabas na sa kalsada na may defects na may kinalaman sa kaligtasan tulad ng masamang preno, sira na ilaw o maduming usok ay maaaring i-impound agad. Kaya bago mo i-renew ang iyong sasakyan, siguraduhin ito ay nasa maayos na kondisyon. Huwag nang maghintay ng huling minuto. Pag-usapan natin ang sitwasyon sa mga expressway dahil narito ang isa pang malaking pagbabago. Ang mga bagong patakaran sa NLEX, SLEX, TPLEX at iba pang expressway ay nag-impose ng mas mahigpit na speed enforcement at lane discipline rules. Ang lane swerving, ang paglipat-lipat ng lane ng walang tamang signal at walang sapat na distansya ay isa sa mga pinaka-common na dahilan ng pile-up accidents sa expressway. At ngayon, ang mga camera sa expressway ay aktibong nagmamasid. Ang no-contact apprehension ay nag-apply rin dito at ang multa ay mas mataas kaysa sa regular na daan. Bukod dito, ang minimum speed limit sa expressway ay mas mahigpit na ipinapatupad. Oo, may minimum speed limit din, hindi lang maximum. Ang pagmamaneho ng masyadong mabagal sa fast lane ay isang panganib din at ito ay may kasamang multa ngayon. Kaya ang tamang gawi sa expressway ay simple, manatili sa tamang lane, huwag mag-swerve ng walang reason at siguraduhin ang iyong bilis ay angkop sa lane na iyong ginagamit. At ngayon, pag-usapan natin ang bagay na maaring hindi mo inaasahan. Ang bagong patakaran sa road courtesy at road rage. Naniniwala ka man o hindi, ang gobyerno ay gumagawa na ng konkretong hakbang laban sa road rage incidents. Ang mga driver na nagpapakita ng agresibong gawi sa daan tulad ng maling paggamit ng horn, pagharang sa ibang sasakyan ng sadya, pagsisigaw o pananakot sa ibang driver ay maaring isampa ng reklamo at harapin ang mga legal na kahihinatnan. Ang road rage ay hindi lang isang social issue, ito ay nagiging legal issue na. At ito ay magandang balita para sa lahat ng mabuting driver na naagrabyado na sa mga bastos at agresibong driver sa kalsada. Mahalaga rin na pag-usapan ang bagong patakaran sa mga angkas o ride-sharing vehicles at delivery riders. Ang mga driver ng ride-sharing apps ay kailangang sumunod sa mas mahigpit na background check at training requirements. Ang mga delivery riders naman ay may karagdagang patakaran tungkol sa weight limits ng kanilang dala at tamang pag-secure ng mga cargo. Kung ikaw ay delivery rider o rideshare driver, siguraduhing updated ka sa mga particular na regulasyon para sa iyong uri ng trabaho dahil ang mga ito ay may kasamang espesyal na consequences kung labagin. Ngayon, alam ko na ang ilan sa inyo ay nadiisip, ito ba ay talagang ipapatupad? O ito ay isa lang sa mga batas na nasa papel lang at hindi naman talaga sinusunod? Ito ang isang tamang tanong at ang sagot na yon ay naiiba kaysa dati. Ang gobyerno ay namuhunan na ng malaking halaga sa technology para sa traffic enforcement. Ang mga CCTV cameras at speed detection systems ay nai-install na sa pangunahing kalsada sa Metro Manila at sa ilang pangunahing lungsod sa Visayas at Mindanao. Ang No Contact Apprehension Program ay aktibo na at ang mga multa ay naipapadala na sa mga tahanan ng mga nagpapalabag. Hindi na ito biro, hindi na ito teorya, ito ay nangyayari na ngayon. At kung ikaw ay biktima na ng NCAP violation letter na dumating sa iyong bahay o kung nakatanggap ka na ng notice na may utang kang multa, huwag itong baliwalain. Ang hindi pagbabayad ng mga traffic fines ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang mag-renew ng sasakyan o ng iyong driver's license. Sa bagong sistema, ang mga unpaid fines ay nakalink na sa iyong record at hindi ka makakalusot sa renewal kung may outstanding violations ka
ka pa. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Una, suriin ang expiration date na iyong driver's license at sasakyan registration. Kung malapit na ang expiration, simulan mong alamin ang mga bagong requirements para sa renewal, kasama na ang theoretical driving course kung applicable. Pangalawa, i-check ang kondisyon ng iyong sasakyan. Siguraduhin ang lahat ng ilaw ay gumagana, ang preno ay maayos, at ang iyong sasakyan ay hindi magiging sanhi ng pagbagsak sa MVIS inspection. Pangatlo, i-review ang iyong mga gawe sa pagmamaneho. Tanggalin na ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Sundin ang speed limits, gumamit ng tamang lane, maging magalang sa ibang driver. At pang-apat, ibahagi ang video na ito sa iyong mga pamilya at kaibigan na nagmamaneho dahil ang impormasyon na ito ay maaaring makapag-save sa kanila ng malaking problema. Ang mga bagong panuntunan sa pagmamaneho sa Pilipinas ay hindi kalaban ng mga mabuting driver. Ito ay proteksyon para sa lahat. Para sa iyo, para sa iyong pamilya, at para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang bawat batas na ito ay may dahilan, may buhay na nawala, may aksidenteng naganap, may pamilyang nawasak na naging inspirasyon ng mga pagbabagong ito. Kaya bilang mga responsableng driver, ang ating trabaho ay hindi lang sumunod sa mga batas. Ang ating trabaho ay maging bahagi ng solusyon, maging modelo ng disiplina sa daan. Ipakita sa ibang driver kung paano mag-drive ng may respeto at responsibilidad. Dahil ang kaligtasan sa daan ay hindi responsibilidad ng gobyerno lang. Ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Ano ang naiisip ninyo sa mga bagong panuntunang ito? Sang-ayon ba kayo? O may mga alalahanin ba kayo? Mayroon ba kayong mga tanong tungkol sa isang particular na bagong patakaran na hindi natin natalakay ngayon? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil ang inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng ideya kung anong mga paksa ang kailangan nating talakayin sa mga susunod na video. At kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay ngayon, ibahagi ang video na ito. I-share ito sa inyong mga grupo, sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya. Dahil ang mas maraming tao na nakakaalam ng mga bagong panuntunang ito, mas ligtas ang ating mga kalsada para sa lahat. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Manatiling ligtas sa daan at abangan ang aming susunod na video para sa mga pinakabagong balita at tips na kailangan ng bawat Pilipino. Hanggang sa muli!